Ayun, so good day guys. Welcome back ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, so habang inaantay natin na umakyat yung galawan ni Philippine Stock Exchange natin, medyo mahina pa rin tayo kasi nahihila tayo pababa ng negative sentiment sa US market. Actually, yung pagka-negatibo doon sa tariffs ni Donald Trump is nag-indicate ng recession sa market natin. So medyo mahina yung overall market natin plus yung global markets, pero yung ating mga major na stocks, nagbibigay pa rin sila ng mga dividendo. So, meron nga tayong tinatawag na PSE Dividend Yield Index. So, ito yung mga example ng mga namimigay ng mga dividends na stocks natin. Pero pumili lang ako ng 8 na top sa base sa observation natin dito sa PSE market. So maraming stocks yung namimigay ng dividends, and then yung pinaka best performer natin from 2024 is yung ating mga banks at saka yung REITs. REITs talaga yung namayagpag, di ba? Pagdating sa dividend kasi puwera sa dividends na binibigay niya every quarter, yung price action nila is steady na umakyat. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, namili na lang ako ng 8 na dividend stocks na binabantayan natin na potential for this year. Yung iba medyo namigay na siya, pero hindi lang naman isang beses namimigay ng dividendo yung mga stocks natin. Ayan. So, by the way, yung mga dividends, so meron tayo tinatawag na cash dividend at saka stock dividends. Tapos meron din minsan yung mga shares nga pala sa stocks dividend siya. Tapos yung cash is either binibigay ito sa common share or doon sa mga preferred shares natin. So common shares yung mga tinitrade natin na stocks. So yun yung pag-usapan natin ngayon at yun yung pinili natin dito sa ating mga top 8. Okay? So yun, pag-usapan natin kung ano yung mga top 8 dividend stocks sa list naman natin. Okay, so welcome back dito sa channel natin. So maraming salamat doon sa mga usual viewers natin, and i-reveal natin yung top 8 na dividend stocks na na-select natin based dito sa PSE Dividend Yield Index natin. So meron tayong mga criteria kung paano tayo pumili sa kanya. So ano ba yung criteria natin, bakit siya tinawag natin na top 8 dividend stocks? So unang-una dapat uptrend. So pataas yung stocks natin. Kasi may mga stocks pa rin naman na kahit downtrend yung iba, namimigay pa rin naman talaga sila ng dividends. So kasi binavalue nila yung yung mga kagaya natin na nag-i-invest doon sa mga stocks. So number 1, pataas siya, uptrend. And then number 2 sa selection natin is consistent na paying dividends. So at least meron siyang history from 2024. Kasi ngayon, nagre-review tayo is around March, di ba? So hindi pa lahat ng stocks is namimigay. May mga schedule pa yan. And ang reference natin is kung kailan sila namigay nung 2024. Pwedeng mas mauna sila doon sa announcement date o ex-date na announcement ng mga dividends, or pwedeng mahuli siya ng konti. Pero regularly na namimigay sila. Okay? So yun yung mga pinili natin. And syempre pinili natin yung mga above 7% dividend yield. So yung mga rates natin, sabi ko nga, consistent naman, maganda rin naman yung dividends niya, pero normally nasa 5 to 6% yung yield na binibigay. So, pinili na lang natin yung pinakamalakas mamigay ng mga dividends. Okay, so ano-anong mga stocks to? So, based doon sa criteria natin, ito yung mga nakita natin na stocks. So, nauna sa listahan natin, syempre, yung paborito natin na si Mirara Mining. So, inad ko na lang yung 2024 dividends based doon sa nakita ko kay Investa. Mamaya bisitahin din natin sila para makita niyo yung history ng dividends. So 17.75%. So laki, di ba? So 3 times siyang namigay noong 2024. So wala pa siyang binibigay sa 2025, kaya in-expect natin malapit na rin siya. So ito yung pinakamalakas kasi minsan isang bigay niya is more than umabot siya ng 10%. Okay? So, boto din ako dito. At yun, buti na lang, namili nung nagsideways at saka nagda-drop yung price nito. Kasi inantay na lang natin may spike sa dividend si SCC. Hopefully, meron na. So, yung pamibigay pala ng dividends, guys, dun sa mga hindi pa marunong, optional pa rin niya sa company. Kahit maganda yung earnings niya, so, pwera na lang kung nilagay niya sa
sa statement niya na ayun, kagaya no, 90% ang dividends ibibigay sa mga investors. So, nakadepende pa rin sa kanila kung mamimigay sila. Okay? So, number 2 sa list ko is si Latondenua Group, si LTG. So, ang taas na ng price niya ngayon, di ba? Pero, kung hindi ako nagkakamali, for 2025, wala pa rin siyang dinideclare na dividends, pero yung price action niya umakyat siya. So yung 2024 dividend yields ni LTG natin, maganda kasi yung earnings niya, no? So umabot siya ng 12.55%. Lalaki, no? Talong-talo si si MP2 natin, di ba? Pero okay din yun, si MP2, boto din ako doon kahit na 7.1% yung binigay niya. So malaki din yun. So 5 times siya namimigay, so inahati-hati niya yan. Around 3% yata or less than 3% kada bigay niya. So, expect natin for 2025, mamimigay din itong si LTG. So, nakalimutan ko kung ano yung stocks yung may namigay na rin kasi. Pangatlo sa listahan ko is si DMCI Holdings. So, magkapatid to, no? Si DMCI at saka si Semirara Mining. So, 3 beses siyang namigay noong 2024 and ang yield niya is more than 10%. So, 10.08%. So, dito pa lang sa first 3 na to, kung hindi pa siya namimigay, so big opportunity itong mga stocks natin na to, di ba? Okay, number 4, eto, namigay na yata to, si Oceana Gold. So, pero meron pa kasi one times pa lang siya namigay. So, umabot din siya noong 2024 ng 7.97%. Ang maganda lang kay Oceana Gold, although nagsisiso ng malaki yung price action niya, di ba? So, ang maganda sa kanya is malaki pa rin yung dividends and then may potential na umakyat siya based sa price action. Bumaba to dahil dun sa laki yata ng dividends na binigay niya is more than 3%. So, namigay na siya ng una. So, may isang chance pa na pwede siyang mamigay based sa history niya. Okay? So, yun yung first 4 natin. And then, next, sa number 5 natin is, mas mataas pa bigay na ito. Si Aboitiz Power Corporation, pero namigay na rin yata ito, nag-umpisa na rin. Yung first 3 na binanggit ko, SCC, LTG, DMC, hindi ko pa nakitang namigay. So, itong si Aboitiz Power, parang one time namigay na rin siya. No? So, 11.78%. So, kung hindi ka nakasakay dun sa una, meron pa siyang additional na pwedeng ibigay. So, 11.78%. Kasi, twice siya namigay noong 2024. Number 6 is PLDT. Ayan. So, kung titignan mo yung price action ni PLDT, hindi naman siya masyadong ka-uptrend, di ba? Pero maganda rin pala siya mamigay. So, mabot siya ng 10.18% and 3 times namigay for 2024. Number 7, Asian Terminal. So, bihira natin makita to sa mga reviews natin, si ATI. Pero ang laki din pala. Kaya siguro bumalik na yung, yung price action niya. Kung napansin nyo, nag-drop, tapos bumabalik na siya. So, twice a year siya namimigay, minsan, and then 8.44%. And then, lastly, sa listahan ko is si Metrobank. So, tinotal ko yung 2024 dividend yields niya, umabot din siya ng 8%. So, twice a year mamigay si Metrobank natin. Okay? So, nakita nyo na. So, ilista nyo na kung anong stocks yung gusto nyo bilhin later on. Siyempre, consider mo yung kung masyado mataas na ba yung price niya and sasalo ka na lang ba sa dividend date, ex-date. Kasi pag nag-ex-date tayo, bumabagsak, di ba? So, ang pinaka-classic example si Semirara Mining. So, may mga gap down siya kasi mga 10% yung binibigay niya. Nag-gap down din siya ng halos 10%. So, depende sa strategy mo, pwedeng before ex-date or just after ng ex-date. Kasi bumabalik din yung yung price action niya. Okay, so tingnan natin yung chart para may idea kayo kung tumataas ba o bumababa yung dividends na binibigay nila. Okay? Ayan, so dito tayo sa charting. And yung mga hindi pa nakasubscribe pala, maraming salamat sa mga nakasubscribe. Sa hindi pa nakasubscribe, check mo lang yung ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, hopefully mapa 100k naman natin bago tayo mag-retire sa YouTube natin. Okay, so ito yung mga nasa listahan ko kanina. Si SEC, pumunta ka dito sa dito sa social ni Instagram, tapos i-type mo yung halimbawa SEC para makita mo yung yung dividends. So pag tinype mo siya, overview kasi lumalabas, tumingin ka dito sa dividends. Ayan, fundamentals, dividends.
And then makikita mo yung history kung kailan siya namimigay. So tumataas yung dividends ni SCC natin. So dati per peso kasi yung ano niya, hindi sa percentage yung nakalagay sa kanya. So anyway, from 1.5 naging 3.5 siya. So 2.5 yung huli, November 2024. So wala pa siyang binibigay, kaya nga binabantayan ko din si SCC natin. So March yung unang announcement niya usually. Pero ngayon wala pa, 2025 na. So wala pa siyang announcement. Kaya ito yung abangan natin kasi matataas yung bigay niya, 4%, 5.9, 7.35. So yun yung history niya by 2024. Okay, next, LTG. So si LTG naman consistent lang siya sa dividend, 0.3. Ayan. So pero 3% yung equivalent niyan, nagti 3%. Oh, eto. So tatlong beses tayo ng 2024. So May, August, November nagbibigay. So meron siyang 2.98, 2.95, 3.48%. Ayan. So makita mo yung trend niya. Tapos next si DMC, yung top 3 natin. So 0.7 last time, nag-drop siya ng bigay nung 2024. Pero yung total niya mataas pa rin naman, di ba? 10%. Ayan. So April siya nag-i-start. So wala pang bago, di ba? Wala pa. Mamimigay pa lang siya. So 3.8, 2.18 and 4.04. Kaya ito yung top 3 sa listahan natin. Si Aboitiz Power, tumataas yung niya, yung cash dividend niya. Paakyat siya. So yung trend niya maganda. Kaya lang namigay na siya, nag-start na siya by March 7, 2025. Ayan. So hopefully meron pa siyang isa. Isa lang pala to, no? Ayan. Sorry, ito pala yung one times lang. Nagkamali ako. So, last year, 6%. Ano ngayon is 5.7N. So, nabigay na. So, tignan natin sa chart. Okay. Pero, wala pa siya sa X-date. Ayan. Wala pa siya sa X-date. So, pwede mo pang abangan. Ang X-date natin is March 20. Si Aboitiz Power. Okay? So, okay din yan, di ba? 5%, 5.7. Next, si PLDT. So, may times nag-up siya and then nag-stabilize. Pero mas malaki pa rin binibigay niya ngayon kumpara last time. Okay? So, yung yield naman niya, okay, one time namigay na siya. And then, last year is two times siya namigay. So, meron pa tayo in-expect na 3%. Kasi, more than, 6, kamali yata ako dito. Sa 3.5 plus 3.13 is 6.7%. Okay, 6.7%. So, nagkabali tayo doon sa criteria natin na 7%. Ayan, patawad na po kayo. Na-compute ko si stocks to, PLDT. Na-compute ko yung February 27, 2025. May bloopers tayo dito sa vlog natin. Anyways, 6.7%. Okay. So, correction po. Tapos si OGP, ayan, bago lang to si OGP natin. Ito yung trend niya. So, meron na rin siyang history twice nung 2024 namigay. Tapos, February 20, namigay na siya. Pero, ang ex-dividend date niya is, ayan, namigay na rin siya. So, 3.5%. Pero, ang total niya is maabot siya ng, saglit, nasa yung listahan natin. Si OGP is maabot ng 7.97%. Okay? Okay na rin. So, meron pa siyang inaantay. Metrobank, ilang beses na namigay. One times, namigay na siya. O rather, 2 times. Ayan, so 2 beses pinagsama niya. Laki din, no? 4.9%. Tapos, okay, meron pa siyang, may inantay pa tayo ng 1 times na dividends niya. Kasi last year, ang binigay nitong si Metrobank is 8%. Ayan. And then lastly sa listahan ko is si ATI. So pataas yung pataas yung dividends ni ATI. Ganda ng trend niya, no? So hindi pa siya namimigay. Ang announcement niya usually is around April. So abang-abang na lang tayo kasi 2 beses lang siya mamigay in 1 year. And yun nga, umabot siya ng 8.44%. Okay? So, yun lang muna. May pa-bloopers tayo na isa doon sa listahan natin. So, anyway, mataas pa rin naman. 6% si PLDT natin. Ayan. So, balik tayo doon sa ating presentation. And ito yung summary ng mga logos sa mga stocks natin na maganda. So,
or top 8 dividend stocks sa list na binabantayan natin dito sa market. So yung iba medyo nagbigay na siya at pero yung iba hindi pa rin naman kumpleto. And then yung pinaka-major natin si Mirara, DMCI, uh, sina ATI, di ba, LTG. So hindi pa rin naman kumpleto yung bigay nila. So actually yun yung mga binabantayan natin na major stocks. During this time, mahina kasi yung market. So minsan nagre-rely din tayo sa kahit pa paano, di ba? May kita yung mga cash natin para dito sa mga dividend stocks. So remember, yung ating mga stocks na to, mataas magbigay ng dividends, pero after na makapagbigay na siya, yung ex-date niya, na-record ka na, okay na makakatanggap ka, biglang nagda-drop yung corresponding doon sa dividends na binibigay naman niya. So, ang maganda lang sa kanya, doble panalo ka kapag okay, nakabili ka sa ex-date and then later on, umakyat yung price action na nung mag-recover na siya. Kagaya ni SCC since last year, di ba? Kasi naka 17% tayo sa kanya plus may kasamang pang price action. Okay? So, ayan. Yun lang muna yung aking review sa top dividend stocks. Kung meron kang comment, lagay mo lang dyan sa comment sections and see you again sa ating next trading vlog.